Ang pagsasawalang imik ay hindi kahinaan, basta alam mo lang kung kailan ito dapat gamitin. Makinig ka, dahil sa video na ito, ilalahad ko sa iyo ang psychological power of silence. You see, minsan ang pinakamabisang response sa isang sitwasyon ay ang manahimik. Tandaan mo, silence holds power kung alam mo kung paano ito gamitin. Dahil may mga senaryo at pagkakataon lang na gumagana ang power of silence. At kung ano-ano iyon, bibigyan kita ng 10 pagkakataon kung kailan ka dapat manahimik at wag na wag magsasalita kahit marami kang gustong sabihin. This video will be divided into 2 at ito ang unang bahagi kung saan ay 5 lang ang tatalakayin ko muna nang sa gayon may paliwanag ko sa iyo ito ng mas detalyado ngunit hindi rin ganun kahaba. The link of the second video will be on the description once it is published. Kung handa ka na, like and subscribe kung nais mo ng mga ganitong content. Let's begin. Number 1. Under strong emotions. Ito ang tatandaan mo sa oras na mawalan ka ng kontrol sa bibig mo habang galit ka. Diyan ka natalo. Kapag nagsalita ka habang nasa impluwensya ng matinding emosyon gaya ng galit, wala ka ng preno niyan. At kung ano-ano nang masasabi mo, karamihan pa dito hindi mo na pinag-isipang mabukti. Makakapagbitaw ka ng salita na sa huli pagsisisihan mo ng malala. Alam kong nangyari na yan sa'yo at nangyari na rin yan sa akin. At alam kong ang hirap isara ng bibig natin lalo na kapag galit tayo. Ngunit ang pinakamatalino mong gawin sa ganitong sitwasyon ay manahimik. Hayaan mong ang kabilang panig ang magsalita. Makinig ka lang at tandaan mo lahat ng salitang lumalabas sa bibig niya. Huwag kang papatol hanggat mainit ang ulo mo. Maniwala ka, kapag ginawa mo ito, iisipin ng kaaway mo na nananalo ka. Iisipin niya, you are winning the argument. Dahil ang realidad, panalo ka talaga kapag nanatili kang tahimik. Dahil tandaan mo, ang emosyon mo ay lilipas din. Ngunit ang mga binitawan mong salita habang galit ka, hindi mo na mababawi yan. A man who loses control of his tongue loses control of everything. Number 2. Chasing closure. Applicable ito sa parehong lalaki at babae. Makinig ka. Sa oras na ibasura ka ng partner mo dahil sa hindi malamang dahilan, wag na wag kang magmamakaawa na humingi ng paliwanag. Never beg for explanations kung bakit kanya iniwan o sinaktan o niloko. Wag na wag mong gagawin yan, lalo na kung lalaki ka. Sa oras na hiwalayan ka niya, isara mo ang bibig mo, tumalikod ka at umalis. Yan lang ang dapat mong gawin. Wala kang dapat sabihin o itanong pa. Dahil sa ganyang paraan, magdudulot ito ng confusion sa partner mo at iisipin niyang siya ang nawalan. It's a psychological shift of power. Kapag tumahimik ka at umalis na lang, mataas ang posibilidad na siya pa mismo ang magpaliwanag ng kusa sa kung ano ba ang dahilan niya. Ngunit ano pa man ang sabihin niya sa'yo, hindi na iyon mahalaga. Nakipaghiwalay na siya sa'yo. Wala ka nang dapat pang malaman dahil parte na siya ng nakaraan. Pigilan mo ang iyong bibig at wag na wag kang magsasalita ng kahit ano. Basta umalis ka na lang dahil maghahalo-halo ang emosyon mo niyan hanggang sa mag-eskandalo ka pa sa sarili mo. Mas nakakahiya yan. Do yourself a favor and just walk away in silence. Number 3. Negotiations.
Sa kahit anong negosasyon, iwasan mong magsalita ng magsalita. Magmumukha kang mahina at desperado niyan. Kesyo dating man yan, trabaho, pera o negosyo. Keep your words minimal. Tandaan mo ito, kapag nakikipagnegosasyon ka, the less you speak, the more you listen. Kapag nananahimik ka lang at nakikinig, iisipin ng kabilang panig na kailangan nilang umimik ng umimik. They will be forced to speak more. It's a psychological trick. At sa ganitong paraan, dahil tahimik ka lang, sila tuloy-tuloy lang sa pagsasalita. Makakakalap ka ngayon ng mas maraming impormasyon tungkol sa kanila. Advantage mo yan. Let them speak first. At kapag nakuha mo na ang mga impormasyon na kailangan mo, mas madali na lang sa'yong magpasya. Maaari kang magtanong, ngunit bilangin mo lang ang mga salita mo. Dahil kapag umingay ka, dyan bababa ang value mo sa mata nila. Tandaan mo, may value ang bawat salita mo. At parang supply and demand lang yan. Kapag marami kang sinasabi, bababa rin ang value ng salita mo. The more you speak, the less value your words hold. Number 4. Women's test. Ang mga babae, itetest ka niyan kung talaga bang matibay kang lalaki. Kung isa ka bang leader o isa ka lang ding simps na uhaw sa babae. Kung isa ka bang tunay na lalaki o isa ka lang iyaking supot na emosyonal at sensitibo. Itetest ka ng babae para malaman ang mga yan dahil nasa survival nature nila yan. Iyan ang sukatan nila sa pagpili ng lalaki. Women will test you by behaving bad. Mga argumento na sumulpot na lang kung saan. Aawayin ka ng walang dahilan. Drama dito, drama doon. Lahat yan, test lang. Upang sukatin kung ikaw ba yung lalaki na kayang manatiling matatag sa hampas ng alon ng emosyon nila. Women will provoke men to see what they are made of. At sa oras na mayanig ka at maging emosyonal din gaya nila, dyan ka natalo. Makikinig nga yan sa'yo kapag nagsalita ka na. Ngunit kung masyado ka ng madaldal, hindi ka na niyan irerespeto. Tipong parang babae ka na rin magsalita, madaldal at masakit na sa tenga, talo ka na. Tandaan mo ito. Explaining yourself to a woman makes you look weak and small. Number 5. Winning base. Kapag nananalo ka na sa buhay, huwag kang maingay. Nasa Pilipinas ka, alalahanin mo yan. Ayaw dito ng mga tao na may nananalo o umaangat sa buhay. Lagi ang mga nakaabang sa kung sino ang aangat ng konti para mahila agad nila pababa. Delikado ka dyan, kaya't manahimik ka lang. Kapag alam mong nananalo ka na sa buhay, ngunit wala ka pa sa dulo, manahimik ka lang. Oo, alam ko at naiintindihan ko ang excitement sa sarili mo. Ngunit bukod sa iyo, wala nang masaya na nakikita kang nananalo sa buhay dahil nasa Pilipinas ka. Inggit lang ang meron sa mga tao dito. Talking about your success is stupid. Announcing your winnings is stupid. Wag na wag mong gagawin yan dito sa Pilipinas. Tahimik ka lang. Wag mong kalimutan na matatalas ang mga tenga at mata ng mga taong nakaabang sa mga kilos mo. Sa oras na may malaman silang kachismis-chismis, sira lahat ng mga plano mo. Huwag mong ipagkalatang kahit na ano kapag nananalo ka na sa buhay dahil ang resulta mo
ang iyong tagumpay. Yan ang mag-iingay para sa'yo at hindi nila yan mapipigilan. Your success will be loud. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa hanggang sa muli nating pagkikita.